KN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong nobela. Mga Lods, ito na po ang karugtong ng ating kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog translator, Andy Dors. Kabanata 61 hanggang 70. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela, Kabanata 61. Kunin si Lisa na magdisenyo ng damit. Karaniwang inispoil ni Colton ang kanyang kapatid. Ano man ang gusto niya, ibibigay niya ito, at bukod pa, ang kahilingang ito ay hindi isang mapangahas. Gayunpaman, kasalukuyang nasa labas ng bansa si Joanna. Nasa ibang bansa siya ngayon. It'll be at least a week bago siya makabalik. Kung ito ay isinusuot sa iyong graduation, malamang na ang damit ay hindi matatapos sa oras, matapat na sagot ni Colton. Agad na hinatak ni Wendy ang isang mahabang mukha, nakakadistorbo ang maganda niyang features. Pinuntahan niya at hinaila ang braso ni Colton habang nagkukunwaring galit. Anong gagawin ko, tapos? I came back specifically to ask Miss Joanna to design my dress. Tiningnan ni Colton ang family princess at tumawa, medyo naiinis. Pagkatapos ng ilang sandali na pag-iisip, nagsalita siya. Bakit hindi ka nalang pumili ng damit sa ngayon? Ipapagawa ko si Joanna ng damit para sa ika-18 kaarawan mo, okay? Ang kaarawan ni Wendy ay noong kalagitnaan ng Marso, na makalipas ang isang buwan. Yun sapat na ang oras para bumalik si Joanna at ipabasa ang damit na iyon. Hindi mangyayari iyon. Umiling si Wendy, hindi nasisiyahan. Mahilig magmukhang maganda ang mga babae, lalo na sa mga kaganapan tulad ng kanilang seremonya ng pagtatapos. Paano kaya si Wendy tumira sa mas mababa? Nang makita ang dismayadong tingin ng kanyang anak, biglang may naalala si Anna. Inangat niya ang ulo para tingnan si Colton. Naaalala ko na ang Gardner Corporation ay naging nagtatrabaho kay Lisa mula sa F&M Apparel kamakailan, hindi ba? Bakit hindi mo tulungan si Lisa sa halip, Colton? Sa pagbanggit kay Lisa, kumikinang ang magagandang mata ni Wendy. Siya sa una ay hindi nasisiyahan, naging maliwanag ang ekspresyon, at muli niyang hinaila ang braso ni Colton. Talaga. Si Lisa ay nagtatrabaho para sa aming kumpanya. Habang nagsasalita siya, hindi niya sinasadyang itinaas ang kanyang boses mas mataas. Si Lisa, pagkatapos ng lahat, ang chief designer ng F&M Apparel. Siya ay isang taga-disenyo na hindi kinakailangang kunin ng isa dahil lang sa mayroon ng isang pera para ihagi sa kanya. Kung maisuot niya ang isa sa mga disenyo ni Lisa, magagawa niya. Upang iikot ang hindi mabilang na mga ulo. This is working at the company, but she's only there because of a collaboration with Gardner Corporation. Your request is considered a private matter. Mahinang sabi ni Colton habang nakatingin kay Anna. Hindi na hinintay na magsalita si Anna, muling hinaila ni Wendy ang braso ni Colton. Colton, tulungan mo lang akong magtanong sa kanya, okay? Kung hindi niya matutupad ang kahilingan, hindi kita pipilitin ng tanong ulit. Paano na? Tumingin si Colton sa mga mata na umaasa. Inispoil niya ang babaeng ito simula pa noon bata pa. Kaya naman, hindi talaga siya makatanggi. I can promise to ask her, but I cannot guarantee that Lisa will help you, Colton walang magawang sagot. Humingi ng tulong sa kanya si Nicole tungkol kay Joseph. Naisip niya noong una na iwanan ang bagay na ito para sa isang potensyal na pabor sa hinaharap, ngunit hindi niya inaasahan na gagamitin niya ang pabor na iyon ng ganoon kagad dahil kay Wendy. Kinaumagahan, dinala ni Queenie si Lydia sa Gardner residence pagkaalis ni Colton sa bahay. Kasalukuyang nakikipag-usap si Anna kay Wendy tungkol sa ilang idle domestic chat kung kailan narinig niya ang boses ni Queenie sa di kalayuan. Bahagyang kumunat ang noo niya, displeasure gumagapang sa kanyang mukha. Sa totoo lang, hindi niya gusto si Queenie, at hindi niya kaya maunawaan kung bakit pananatilihin ni Colton ang babaeng ito sa tabi niya. Babaeng may background ni Queenie ay isang dime a dozen sa Gold Week. Mrs. Gardner, bati ni Queenie habang hinihila paharap ang kanyang ina. Nang matano niya si Wendy na kakauwi lang, mabilis siyang ngumiti.
O bumalik ka na Wendy, bakit hindi mo sinabi kanina? Punta sana ako para makita ka. Walang pakialam si Wendy kay Queenie. Si Queenie ang babaeng kapatid niya at pinili bilang kanyang mapapangasawa, ang kanyang potensyal na magiging hipag, pagkatapos ng lahat, kaya siya ay simpleng magalang na tumango. Kamakailan lang ako nakabalik, kaya hindi ko sinabi kahit kanino. Ana, nandito kami ngayon para imbitahan ka sa pagdiriwang ng kaarawan ng tatay ni Queenie. Kung may oras ka, gusto naming sumama ka, mahinahong sinabi ni Lydia ang dahilan ng kanilang pagpunta rito. Noon pa man ay kinasusuklaman ni Ana ang mga Anderson. Pagkatapos ng lahat, nagkaroon ng malawak na agwat sa pagitan ng mga Gardner at ng mga Anderson. Ang dahilan ni Lydia sa pag-imbite sa kanya ngayon ay dahil gusto niyang pagtawanan ng buong industriya si Nicole. Don't address me as if we're on close terms. We're not friends, malamig na pahayag ni Ana. Tiningnan niya si Queenie sa gilid ng kanyang mga mata, nagsalubong ang kanyang manicured brows. Hindi ko alam kung ano ang nakita ni Colton sa kanya. Wala siyang kakayahan, at wala rin siyang hangin ng grasya sa paligid niya. Mga babaeng katulad niya sagana sa mga lansangan. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 62. Ang pagdiriwang ng kaarawan. Halos hindi na mapigilan ni Lydia at Queenie ang kanilang mga ekspresyon nang marinig ang sinabi ni Ana ang mga salita, ngunit nagpatuloy si Lydia. Pumalik na rin si Nicole. Ayon kay Queenie, siya ay kasalukuyang nagtatrabaho sa Gardner Corporation. Kaya nga ako naparito para imbitahan din kita. Nicole. Tanong ni Ana na may halong pagtataka nang marinig niya ang partikular na pangalang iyon. Nabalitaan niya ang tungkol sa nangyari sa taunang hapunan ng F&M Apparel at naalala niyang si Nicole pala si Lisa. Nang marinig ang pangalan ni Nicole, Ana ay bahagyang lumambot ang ekspresyon. Bago siya nagpakasal sa kanyang asawa, si Ana ay isang medyo sikat na fashion designer. Gayunpaman, tinalikuran niya ang kanyang karera bilang isang designer dahil nagkaroon siya ng bagong pamilya. Nang sa wakas ay nagkaroon na siya ng oras sa kanyang mga kamay, nawala na sa kanya ang pagmamaneho na dati niyang taglay noong kanyang kabataan. Alam ni Colton na sa kaibuturan niya, nagsisi siya na hindi niya maipagpatuloy ang kanyang pangarap bilang isang taga-disenyo, kaya pagkatapos na mapatatag ng Gardner Corporation ang kanyang kinatatayuan. Iginiit niya na gawing landas ang korporasyon sa industriya ng fashion. Tama. Lisa ng F&M Apparel, at ang panganay na anak ng Anderson sa pamilya, nagmamadaling dagdag ni Lydia. Nay, si Lisa po. Let's go to the party. Sabi ni Wendy na nagmamadaling hinayla ang kamay ng ina nang marinig ang pangalan ni Lisa. Kung hindi papayag si Lisa sa hiling ng kapatid ay sa halip ay personal niya itong tanungin. Kung mapapagawa ni Wendy si Lisa na magdisenyo ng kanyang gown, siya ang magiging usap-usapan kapag isinuot niya ito sa kanyang graduation. Alam ni Ana kung ano ang iniisip ng kanyang anak na babae, at siya ay nagbigay ng isang galit na tawa. Napatingin siya sa dalawang babaeng nasa harapan niya at tumango. Sige, sagot niya. Nang makitang pumayag na rin si Ana sa wakas, mas napalitan ng ngiti si Lydia sa simpering. Makalipas ang maikling palitan, umalis siya kasama si Queenie. Pagkatapos magtrabaho sa buong araw, tila nagambala si Nicole habang nakaupo sa loob ng kanyang opisina. Lydia, linisin ang pangalan ng kanyang ina. Iyon ay isang nakakatawang pag-iisip. Hindi siya naniwala kahit kaunti. Ngunit ngayong nabanggit na iyon ni Queenie, gusto ni Nicole na makita kung ano ang masamang motibo nila tinatago. Bukas ang lahat ng ilaw sa loob ng Anderson residence nang sumapit ang gabi. Dahil si Queenie ay nobya ni Colton, maraming sikat na tao mula sa iba't ibang industriya at bilog ang dumalo sa party, lahat ay dahil sa kanyang mataas na katayuan. Ang venue ay puno ng mga mahahalagang figure mula sa Goldwick at industriya ng negosyo ng Lumor. Pagdating nila, nakatanggap sila ng isa pang balita, ang panganay na anak na babae ng Anderson family, si Nicole, ay ang maalamat na Lisa.
Ngayon, ang gagawin na ito ng mga taong gustong gamitin ng gardeners para sa kanilang sariling mga pakinabang ay naging mas masigasig. Pumasok si Nicole sa loob ng main entrance. Siya ay anak ng unang asawa ni William at sa gayon ay ang panganay na anak na babae ng Anderson family. Bagamat hindi niya nagustuhan ang pamagat na ito, hindi niya maaaring payagan ng sinuman na tingnan siya ng masama. Ngayon, hindi masyadong nagbihis si Nicole na agad na nakagawa ng paraan sa Anderson residence pagkatapos ng trabaho. Sa sandaling siya ay tumuntong sa bakuran, nakita ni Nicole ang maingay na mga tao na nagkukumahog sa isa't isa. Ang napakalaking damuhan ay teenager na may mga bisita at may mga sangkawan ng mga mararangyang sasakyan na nakaparada sa pasukan. Ngayong nandito na si Nicole, naging mas tahimik ang mataong lugar nang lumipat ang tingin ng lahat sa kanya. Maraming tao ang nakakita sa totoong mukha ni Nicole sa taunang hapunan ng F&M Apparel, kaya bagaman hindi siya gaanong nakadamit noong panahong iyon, nakilala pa rin siya kaagad. Yun ang panganay na anak ng mga Anderson. Narinig ko yun 5 years ago dahil sa ilang pera. Agad na naputol ang sinabi ng babaeng iyon. Huwag ka lang tumakbo sa bibig mo, he's the chief designer of F&M Apparel, Lisa. Agad na napatikom ang bibig ng babaeng iyon. Bagamat narito ang lahat para sumitsep. Kina Lydia at Queenie, hindi nila kayang masaktan ang F&M Apparel. Kahit mahina ang mga bulong, narinig pa rin ni Nicole ang lahat. Nagpakita siya ng hindi. Baka sa mukha niya ang kahihiyan. Sa halip, itinaas niya ang kanyang mga labi sa isang maliit na ngiti at dahan-dahan siyang naglakad pasulong. Nicole. Napangiti si William nang makitang umuwi na si Nicole. Tinubukan niyang pigilan ito, ngunit nagkunwaring hindi siya nakikita ni Nicole. Sa halip, tumungo siya diretso kay Lydia. Tininigas ang ngiti ni William. Kanina pa siya paulit-ulit na pinuri dahil alam na ng marami ang pagkakakilanlan ni Nicole bilang si Lisa, kaya lalong lumaki ang ego niya. Pero ngayon, tinatrato siya ni Nicole na parang manipis na hangin. Bumaba ang tingin ni Nicole kay Lydia. Nagtaas siya ng kilay at agad na tinanong ang tanong niya. MS York, may gusto ka bang sabihin sa akin? Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 63. Pagdedroga. Tinimulan ni Lydia ang prangka na tanong na iyon ni Nicole. Sa kabutihang palad para sa kanya, mayroon siyang taon ng karanasan sa pag-back up sa kanya, at kaya alam niya kung paano hawakan ang kanyang sarili. Siya ay mabilis na naglagay ng ngiti sa kanyang mukha. Nicole, medyo ilang taon ka nang umalis. Ang tagal na rin nung huli tayong nagkita. Habang papalapit si Lydia, patuloy niyang binibigkas ang mga walang laman na salita. Medyo extreme ka ilang taon na ang nakakaraan, pero alam mo kung paano itama ang mga pagkakamali mo. Such a good girl. Ang iyong ama ay patuloy na gumagala tungkol sa iyo kaninang hapon. Naalala rin kita. Noon pa man gusto kong makipag-usap ng maayos sa iyo at linawin ang lahat. Iyan lang ang paraan para maalis ang ilang hindi magandang chismis. Hindi napigilan ni Nicole ang mapanuksong tingin sa kanyang mga mata habang nakikinig sa peke ni Lydia. Mga kagandahang loob. Si Nicole ay kasalukuyang chief designer ng F&M Apparel. Mga marka ng mga tao ay sumisigaw para sa kanyang atensyon. At heto si Lydia, sinisiraan siya sa harap ng lahat habang tinatali rin siya pabalik sa mga Anderson. Napakagandang lumipat, iyon ay. Hininaan ni Lydia ang boses pagkatapos nun para si Nicole lang ang makakarinig sa kanya. Kung gusto mong malaman pa, samahan mo muna ako. Sumili ang ngisi sa labi ni Nicole. Ginawa ni Lydia ang sining ng pagtatago ng isang pukana sa likod ng isang pakitang tao ng kagandahan. Pero hindi rin tumutol si Nicole, sumunod naman siya kay Lydia, umalis sa lugar. Nang makaalis na ang dalawa sa paningin ng karamihan, mabilis na pinunasan ni Lydia ang ngiti sa kanyang mukha ng mas mabilis kaysa sa nakikita ng mata. Naglakad sila sa koridor, ni minsan ay hindi huminto. Maya-maya pa, si Lydia ay nagpakawala ng malamig na tawa at sinulyapan si Nicole sa gilid ng kanyang mga mata sa sama ng loob.
Gusto mong linisin ko ang pangalan ng nanay mo. Ang ngiti ni Nicole ay naging malamig din. Hindi siya isang doormat na magagawa ng sino man lakad sa ibabaw. Hindi kailanman naging. Bakit pa ako nagpanggap na so patient at understanding daughter sa harap ng lahat ngayon lang? Kaya kong gapangin ang sarili ko palabas. Lalong lumalim ang mga paa ng uwak ni Lydia nang makita ang isang malupit na tingin sa kanyang mga mata nang marinig niya ang mapagkunwari na salita ni Nicole. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Fine. Kapag naayos na natin ang mga kondisyon, lilinisin ko ang pangalan ng iyong ina. Naglakad silang dalawa sa likod bahay. Napahinto si Nicole. Wala siyang ideya kung anong plano ang niluto ni Lydia. Walang tao sa paligid ngayon, kaya doon hindi na nila kailangan pang lumakad. Just tell me what your conditions are, matigas na sabi ni Nicole kay Lydia. Nicole ay palaging kilala na ang isang tigre at hindi kailanman mababago ang kanyang mga guhitan. Hindi niya iyon pinaniwalaan. Si Lydia ay magbabago sa loob lamang ng ilang maikling taon. Siyempre may kondisyon ako para dito. Inaila ni Lydia ang sarili sa kanyang buong taas. Siya ay tumalikod kay Nicole habang nakangiti, a most supplied one at that. Inaayos ang kanyang tingin kay Nicole, dahan-dahan niyang binigkas ang kanyang mga salita. Gusto kong maging permanente kang wasak. Never to rise again. Gustong sambitin ni Nicole, ngunit biglang kumalat ang init sa kanyang katawan. Bilang isang nasa hustong gulang na babae at isa ng may anak na noon ay alam niya kung ano ang init. Ngunit hindi pa siya nakakain ng kahit ano sa Anderson residence hanggang ngayon. Kailan kaya siya nadroga? Hindi kaya ang matamis na halimuyak na naamoy ko pagdating ko sa likod bahay. Gulong-gulo ang isip ni Nicole. Umaambon na ang itim niyang mga mata. Kinagat niya ang pang-ibabang labi, nagawa niyang ibalik ang katinoan mula sa matinding sakit. Drugging sa akin. Tumawa si Nicole, baka sa mukha niya ang panghahamak. Agad naman itong inamin ni Lydia. Bahagya niyang inangat ang ulo para tingnan si Nicole at nagbigay ng malamig na tawa. Nicole, ngayong araw, iiwan na kitang gugulo ng tuluyan. Kalimutan ang tungkol sa pananatili bilang chief designer ng F&M sa hinaharap, ikaw ang magiging laughing stock of everyone. Sa kanyang mga salita ay lumabas mula sa anino ang ilang malalaki at matipunong lalaki. Si Lydia ay may nakakalokong ngiti sa kanyang mukha. Kumaway siya ng kamay at iminuwestre si Nicole. MS medyo nakakaramdam si Anderson sa ilalim ng panahon. Dalhin mo siya sa itaas para magawa niya magpahinga ka na. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 64. Inihagis sa magkasama. Samantala, natanggap din ng Mann family ang imbitasyon ng mga Anderson. Agad namang hinaila ni Queenie si Joseph paakyat sa ikalawang palapag pagdating niya. Ngayon, si Joseph ay nakasuot ng hanggang siyam, ngunit ang kanyang kasuotan ay hindi pa rin nababago ang kanyang karaniwang kilos. Ang mamahaling suit na suot niya ay nagmukha siyang mamantika na binata. Miss Anderson, dapat may dahilan ka kung bakit mo ako dinala dito, diba? Joseph nakangiting tanong. Pangunahing dumalo siya sa birthday party ni William ngayon dahil nandito si Nicole. Bagamat hindi naniniwala si Nicole sa mga resulta ng paternity test, kapag inulit nila ang pagsusulit sa darating na katapusan ng linggo, gagawin ni Joseph kumpirmado pa rin bilang ama ni Hayden. Walang pagtakas sa katotohanan. Ang mga matatanda ng Mann family ay nagsimulang tretuhin siya ng mas maganda dahil dito. Kahit na pinuri siya ng sarili niyang ama. Malamig nang umisi si Queenie sa loob nang makita kung paano napuno si Joseph enerhiya, ngunit nagpanggap pa rin siya ng mabait na tono. Gusto kang sumama ng kapatid ko. Sabi niya may sasabihin siya sa'yo dito. Tinanong ako ni Nicole. Sumilip sa boses ni Joseph ang excitement. Tumango si Queenie. Tama. Nicole told me to inform you to wait here. Maya-maya ay dadating na siya. Tuwang-tuwa si Joseph. Ang dahilan kung bakit siya hihilingin ni Nicole ay dapat dahil sa anak niya.
Mabilis niyang sinabi, sige, hihintayin ko siya dito. Lalong natuwa ang ngiti ni Queenie nang makita ang tuwa sa mukha nito. Tumango siya. Aalis muna ako sa ngayon. Mangyaring maghintay dito sandali. Malapit nang dumating si Nicole. Lumabas ng kwarto si Queenie. May aromatherapy oil, may kung anong karagdagang idinagdag ng ito na diffused sa kwarto. Sigurado si Queenie na si Joseph iyon mararamdaman ang epekto nito sa sandaling isinara ang pinto. Bago ang pagdating ni Joseph, naglagay na sina Lydia at Queenie ng hidden camera sa loob ng kwarto. Nakalink ang camera sa screen sa main stage kung saan ginaganap ang party. Pagdating ng oras, matutulog na si Nicole kay Joseph. Kung hindi niya ito pinakasalan pagkatapos noon, kailangan niyang mamuhay sa kahihiyan magpakailanman. At kung pinakasalan nga ni Nicole si Joseph, mapapahamak pa rin siya dahil isa itong walang kwentang tao. At the end of the day, mananalo si Queenie at si Nicole ay tuluyang mawawala sa buhay ni Colton. Tuwang-tuwang hinintay ni Joseph si Nicole sa loob ng silid. Gusto niya siguro akong kausapin tungkol sa paternity test kung hiniling niya na maghintay ako dito. Sa isiping iyon, lumawak ang ngiti ni Joseph. Pero bakit lalong uminit ang kwarto? February pa naman, at ang simoy ng hangin sa labas may konting lamig dito. Bakit ang init? Bago pa siya makapag-isip, biglang bumukas ang pinto. Dalawa agad na hinagis ng mga bodyguard si Nicole sa loob. Nagulat si Joseph dito. Nagmamadali siyang humakbang, gusto niyang tanungin kung ano ang nangyari dahil sa pag-aalala. Nang tumingin siya sa ibaba, nakita niyang namula ang mukha ni Nicole. Ang kanyang mga pisngi ay hindi natural na namumula, kabaligtaran sa kanya karaniwang maputlang balat. Ang kanyang pink na labi ay mamasa-masa, nakahawig ng springy jelly. Gusto nitong kumagat si Joseph sa kanila. Medyo malayo ang mga mata niya. Kamukha niya ang pang-aakit sa kanya nang tumingin ito sa kanya. Naantig ang puso ni Joseph. Damaloy ang init sa lower half niya. Bumisita siya sa kanya bahagi ng mga nightclub sa paglipas ng mga taon, at tiyak na alam niya na kailangan ni Nicole na droga, isinasaalang-alang ang kanyang estado ngayon. Ngunit akma iyon sa kanyang agenda. Magkasama rin sila sa isang punto. Walang pinagkaiba sa paggawa. Ang gawa ngayon o ipagpaliban pa ito ng kaunti. Sa pag-iisip na iyon, nagsimula siyang kumilos sa kanyang mga impulses. Noong una, magalang pa nga si Joseph. Tanong, Miss Nicole, okay ka lang ba? Parang may sakit ka, judging sa inyong pagpapahayag. Gusto mo tulungan kita? Ibinaba ni Nicole ang kanyang ulo habang nakayuko sa lupa na parang ginagawa niya ang lahat upang pigilan ang isang bagay. Napalunok si Joseph. Nakita kung paano hindi sumagot o tumanggi si Nicole sa kanya, kanya itinaas ng masasamang bahagi ang ulo nito. Inabot niya ito para hawakan siya, ngunit bago niya magawang makipag-contact kay Nicole, bigla niyang inangat ang ulo niya. Ang mga malabong mata na iyon cleared up, at may mapanuksong tingin pa sa maaliwalas niyang mga mata. Nagalit si Joseph sa titig ni Nicole. Mababa ang tingin sa akin ng babaeng ito. Quit the act already, Nicole. Kumapang ka sa kama ko 5 years ago tiyak dahil sa pera. Hindi ka ba naghihintay ng isang lalaki dahil napaka-seductive mo ngayon? Matutupad ko ang hiling mo. Malupit na sabi niya habang nakangiti. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 65. Nagsisimula na ang palabas. Inabot ni Joseph ang kanyang kamay at balak na kunin ang babae sa harapan niya. Gayunpaman, wala na si Nicole sa marupok na hitsura at pagtingin sa kanyang kamay papalapit sa kanya, mabilis siyang tumayo at umatras para iwasan ang baluktot na kamay ng lalaki. Nagsiwalat siya ng kinang mapagtontong niya kung ano ang nangyayari matapos maramdaman ang matamis na aroma na umaalingaw-ngaw sa hangin. Tila, ang mga gamot ay nakatanim sa silid na ito. Hindi ba't si Lydia ay puspusan sa kanyang mga pakulo? Siya naman ay walang ideya sa nangyari sa sarili niya.
Ang tanging naramdaman niya sa pagpasok ni Nicole ay ang marahas na pagnanasang bumubulusok sa loob niya at tinutokso siyang bayuhin ang babaeng nasa harapan niya. Habang sinasala ng alindog ang kanyang paningin, tinitigil niya si Nicole gamit ang kanyang mapanlinlang na mga mata. Nako Nicole, tumigil ka na sa pagpapanggap. Habang siya ay umaakyat upang habulin siya, ang babae, sa kanyang mga galaw na napakaliksi na para bang hindi siya nadroga, ay sinuntok siya, iniwan siyang nawala ng malay lupa. Tinaman niya ito ng mapupungay na mga mata bago lumingon sa pinto at pinahihit ang knob para lamang malaman na hindi nakalock ang pinto sa kabilang panig. Ang mga asterisk S-shows ay dapat isipin na ako ay tapos na. Ano ba, wala silang pakialam na i-lock ang pinto. Dahil dito ay binuksan niya ang pinto at inayos ang kanyang gusot na damit habang ang galit ay sumiklab sa kanyang matingkad na mga mata. Akala niya noong una ay tinawag siya ni Queenie at Lydia para ipagmalaki ang kanilang mga kalakasan, ngunit hindi niya inaasahan na talagang maghahanda sila ng ganoong karumaldumal at walang prinsipyong bitag para sa kanya. Kung hindi ako nagkakamali, dapat may isang nakatagong kamera sa isang lugar sa kwarto. Kung nahuli akong ginagawa ang anumang bagay na iyon, I won't be able to shake myself out of this kahit na si Hayden ay hindi anak ni Joseph. Sa pagmumuni-muni, mahigpit na ikinuyom ni Nicole ang kanyang mga kamao. Siya ay palaging neutral, uninvasive babae, ngunit dahil ang Andersons ay humila ng isang hakbang sa kanya, ito ay tama lamang para sa kanya upang ibalik ang pabor. Sa kabilang banda, matapos ang kanyang pakikipag-usap kay Joseph, si Queenie ay masayang inayos ang kanyang silid bago bumaba. Gayunpaman, kapag siya nang tumayo siya, naramdaman niyang may tumama sa kanyang batok, at bago pa siya makasigaw para humingi ng tulong, siya bumagsak ang buong katawan. Makalipas ang ilang oras, nang magkamalay siya, pakiramdam niya ay siya na dinurog ng napakalaking bato. Pinilit niyang ibuka ang kanyang mga talukap para lamang matuklasan na ang taong nauna sa kanya ay si Joseph. Sa sandaling ito, si Joseph, nalulula sa pagnanasa, ay umaabot sa ibabaw ng kanyang mga kamay upang habarin siya. Kaagad, sinimulan niyang sumigaw habang pilit na tinutulak ang lalaki, sumisigaw sa tuktok ng kanyang mga baga, tingnan mong malapit, Joseph. Ako ito, Queenie. Pitawan mo ako kaagad. Sa sandaling iyon, si Joseph, pagkatapos ng mahabang oras na paghihintay sa silid, ay ibinaba ang kanyang ulo at tinitigan ang babae gamit ang kanyang napakalambing na mga mata. He revealed a smirk before he huffed at nag-aapoy ang hangin sa kanyang bibig. Who cares? Ikaw parehong B***chase pa rin. Hindi mo ba sinubukang matulog sa akin bago palitan ang iyong target kay President Gardner? Well, lucky you. Matutupad ko ang pangarap mo ngayon pa lang. Habang nagsasalita ito ay nakapatong na ang mga kamay nito sa kanya. Sa simula'y hirap na hirap si Queenie sa bawat onsa ng kanyang lakas ngunit mas lalong lumalapat ang halimuyak sa silid habang lumilipas ang panahon at unti-unting nawawala ang kanyang malay at lumuwag ang kanyang paglaban. Samantala, sa banquet hall ng Anderson Residence, ang napakalaking screen, na konektado sa nakatagong kamera, ay naka-on, pagkatapos kung saan kilalang kilala, kaakit-akit na mga tunog ay umalingaw-ngaw mula sa mga speaker. With that, napangiti si Lydia. Gusto kong makita kung paano lalabas si Nicole dito. Pumaba ka, psycho. Naakit ang mga panauhin na nagpapakasasa sa kani-kanilang usapan sa tunog at sabay na bumaling sa malaking screen. Kabilang sa mga ito, ang pinakamabilis na tumugon ay isang scoop ng mga reporter na dali-daling kinuha ang kanilang mga kamera upang simulan ang pag-record. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang ang Gardner family ang dadalo sa piging, kundi maging si Lisa mula sa F&M Apparel ay dadalo rin. Iyon ang dahilan kung bakit medyo sabik sila. Kasabay nito, gustong sirain ni Lydia ang reputasyon ni Nicole, kaya bukas palad siyang naging bite ng maraming mamamahayag at mamamahayag sa media na maaari niyang ilantad sa kahindik-hindik at mahinang sandali ni Nicole. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 66. Pagtataksil.
Bago pa malunod si Lydia sa kanyang kasabikan, ang mga reporter sa tabi niya, habang pag-record ng larawan sa screen, inilarawan ang eksena sa tuwa. Diba Queenie Anderson at yung Master Joseph yun? Ay nako. Pero hindi ba siya engaged na kay President Gardner? Paano niya magagawa iyon? Sok. Sok. Look at them doing it so barbarously. Parang nagawa na nila ito dati. Tiyak na sulit ang pagbisitang ito. Nang marinig ang kanilang mga sinabi, agad na napangiwi si Lydia. Hindi ba dapat si Nicole? Bakit nila pinag-uusapan si Queenie? Lumingon siya sa napakalaking screen at pumasok ang sentro nito, walang duda, ay sina Queenie at Joseph. Nanginginig, muntik na siyang matamba, at habang nagmamadaling patayin ang screen, pumasok si Colton sa pasukan. Nakasuot siya ng isang buong itim na suit at ang kanyang perpektong pinasadyang slacks ay naka-highlight sa kanyang abnormal na mahahabang binti. Walang bahid ng emosyon sa mukha niya. At tama pagpasok niya sa banquet hall, bumagsak ang mga mata niya sa screen. Tapos ang ingay at ang atensyon ng mga tao ay naakit sa kanya upang lumingon sa screen. Sa sobrang takot, mabilis na pinatay ni Lydia ang screen. Gayunpaman, ang paningin ni Queenie at Joseph ang pakikiapid ay malalim na nakaukit sa isipan ng mga madla na ginagawang masiglang kaguluhan ang dating tahimik na piging. Tagalit, nakita na ni William ang plano. Umakyat siya at pinandilatan si Lydia habang nagngangalit ang mga ngipin. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Pumalatay ang pagkabalisa sa mga mata ni Lydia nang mabilis niyang itinanggi ang kanyang pagkakasangkot. Hindi ko rin alam. Wala siyang ideya kung paano naging sariling anak na si Queenie ang inaakalang biktimang si Nicole. Naalala niya ang eksena sa screen, mabilis niyang itinaas ang palda ng kanyang damit at naghanda para pumunta. Kung hindi niya ito agad napigilan ay mahubaran ang kainosentehan ng kanyang anak. Sa kanyang likuran, ang mga mamamahayag, nang makita ang eksenang nagbubuga ng dugo, ay natuksong pumasok sa gusali upang mahuli ang dalawa sa akto. Nang makitang umatras si Lydia, mabilis silang sumunod. Bagamat gustong harangin sila ng mga bodyguard, ang bilang ng mga reporter ay madaling nagtagumpay sa kanila. Bukod pa rito, lahat ng mga reporter ay nagkaroon ng maraming taon ng karanasan, at itataya nila ang kanilang buhay upang makuha ang kanilang mga kamay sa pinakamainit na balita. Walang paraan na mahawakan sila ng mga bodyguard. Kaya na naman ay isinama si Wendy sa handaan. Ang dahilan ng kanyang pagbisita, bukod sa pakikipagkita kay Nicole, ay upang magpakita ng kagandahang loob kay Queenie, na kasama ng kanyang anak sa loob ng maraming taon. Nako, ang kanyang pagbisita ay humantong lamang sa kanya sa mga tahasang footage, at sa pakikinig sa mga bulong ng mga bisita, hindi niya maiwasang makaramdam ng hiya. Bagamat hindi pa napakasalan ni Queenie si Colton, kilala pa rin siya bilang fiancé ni Colton, ngunit nang makita siyang gumagawa ng isang bagay na walang kahihiyan kasama si Joseph sa kama, galit na galit si Anna na namula ang kanyang mukha. Sabay-sabay na sinubukan ni Wendy na aliwin ang kanyang ina. Huwag kang magalit, Nay. Siya ay hindi pa ikinasal kay Colton. Anyway. Nanginginig si Anna, pero buti na lang at may humawak sa kanya, kung hindi, baka bumagsak talaga siya. Nang makita ang maputlang mukha ng kanyang ina, nagmamadaling umakyat si Colton para hawakan siya. Ma, okay ka lang ba? Mamantong hininga si Anna, halatang masama ang pakiramdam. Inabot niya ang kanyang kamay at hinawakan si Colton, sinabing, tingnan mo kung ano ang nangyayari. If that's real, the Gardner family shall not take in such a treacherous woman. Mula sa malayo, nahuli ni William ang hindi magiliw na ekspresyon sa mukha ni Anna. Nang lalapit na sana ito sa kanya, narinig niya ang sinabi nito at agad na napangiti. Kinakabahan, lumapit ito sa kanya. Bakit hindi ka maupo muna, Mrs. Gardner? Sa kanyang pagdating, hindi nagbago ang mukha ni Anna. Kasunod nito, siya ay nanunuya. Tingnan mo ang pinakamamahal na anak na pinalaki mo. Sa mga salitang iyon, namula ang mukha ni William, ngunit nasaksihan din niya ang hindi nararapat na eksena, kaya napigilan lamang niya ang kanyang pagkadismaya. Tiyak na may hindi pagkakaunawaan, Mrs. Gardner. Queenie isn't one to do something like this.
Sa lahat ng mga taon na ito, ang mga Anderson ay nasa pinakamababa na, at kung walang proteksyon ng Gardner family, sila ay tapos na. Napapikit si Anna, halatang walang balak pasayahin ang lalaki noon. Kanya. Dahil doon, lumingon siya kay Colton. Tingnan mo kung ano ang nangyayari. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 67. Nahuli sa batas. Samantala, nagmamadaling pumunta si Lydia sa kwarto at binuksan ang pinto, nahuli lang ang dalawa malapit na magkayakap sa isa't isa. Agad niyang binuksan ang mga bintana at ang pinto para mawala ang amoy sa hangin. Nang gawin niya iyon, naabutan ng mga mamamahayag at agresibong kinunan ng larawan ng dalawa sa kama. Gayunpaman, sina Queenie at Joseph ay narcotized na hindi nila napansin ang iba. Nagmamadali, gusto ni Lydia na pigilan si Queenie, ngunit ang huli, wala sa kanyang isip, ay mahigpit na ngangapa si Joseph habang patuloy ang paggiling sa kanya. Queenie, Queenie. Tigaw ni Lydia, ngunit walang epekto. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang bote ng tubig at itinaboy ito sa mukha ni Queenie, at salamat sa ginaw ng tubig, nagkamalay si Queenie. Sabay dilat niya at nakita niya ang mga pangyayari sa paligid niya. Nang maabutin niya ang mga reporter sa pintuan, mabilis niyang hinawakan ang kumot upang takpan ang sarili, sumisigaw, "Ah!" Gayunpaman, si Joseph ay nasa ilalim pa rin ng mga epekto ng gamot. Nanunood bilang kasunod aalis na sana si Queenie, hinawakan niya ang kamay niya at gusto siyang pasunurin sa kanyang katawan, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Lydia at sinangga si Queenie sa kanyang likuran. Sa kabila nito, napakalakas ng epekto ng gamot kaya nananatili pa rin ang sigasig sa mga mata ni Joseph. Walang pakialam, pumunta siya para hilahin si Queenie pabalik sa kama. Bagamat hindi pa nababawasan ang kasigasigan ni Queenie, sa dami ng tao sa lugar, kasama na ang mga naglalaway na reporter, na overwrought siya. Tulad ng isang kahabag-habag na biktima, hinawakan niya ang kanyang ina at sinigawan si Joseph, "Bitiwan mo ako, halimaw ka. Bitawan mo ako." Sa sandaling iyon, sumiksik si Colton sa karamihan at pumasok sa silid, lamang para makita ang gulo ng isang eksena. Inis na inis siya. Kinusat-kusot ang kanyang mga mata, walang salita niyang pinaalis si Joseph sa silid. Si Joseph ay bumagsak sa lupa, at isang tilamsik ng tubig ang sumunod na tumama sa kanyang mukha, kung saan sa wakas ay natauhan na siya. Inangat niya ang ulo niya at nakita ang grupo ng mga reporter pati na rin ang isang mapait na skull ng Colton. Agad siyang nabalisa. "Ano sa lupa na ginagawa ko ba? Colton, listen to me. I really didn't cheat on you. Inaayos ko ang makeup ko sa kwarto ko, at biglang may kumatok sa akin at binuhat ako dito." Pagtingin sa pagalit na mukha ni Colton, mabilis na umakyat si Queenie para magpaliwanag. Inabot niya para sunggaban si Colton, ngunit umatras ang lalaki at umiwas sa kamay niya. Awkwardly humawak sa hangin, nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang ang kanyang mga mata ay kumikinang sa luha. Siya pagkatapos ay sumingot at sinama ng masamang tingin. "Please believe me, Colton. I was drugged. Hindi ko nga alam kung paano ako naging ganito." Sa kabila noon, nanatiling walang ekspresyon si Colton, ngunit dahil si Queenie pa rin ang inaakalang fiancé niya, hindi niya kayang tumahimik na lang at manood. "Tama, Presidente Gardner. Si Queenie ay kasama mo sa loob ng 5 taon. Siya ay hindi ganyang tao. Alam mo rin naman yun, di ba?" Mabilis siyang tinalikuran ni Lydia. Kung mawawala sa kanila ang Gardner family bilang kanilang gulugod, ang mga Anderson V ay walang mabubuhay sa kalaunan, nagkaroon ng ilang pagbabago sa mukha ni Colton. Bumaba ang tingin niya sa kahabag-habag na si Queenie. Na may mukha na nagkukunwaring walang pahiwatig ng pakikiramay, malamig niyang sinabi, "I'll look into this. Mag-uusap ulit tayo kapag lumabas na ang resulta." Nang makitang handang maniwala si Colton sa kanyang mga salita, gamaan ang loob ni Queenie, lumuwag ang sarili at nakangiting sumagot, "Salamat sa paniniwala sa akin, Colton." Gayunpaman, nanatiling walang emosyon ang lalaki. "Hindi ako naniniwala sa iyo.
Ginagawa ko lang ito dahil daladala mo ang titulo ng fiancé ko. Kung talagang niloloko siya ni Queenie, ang Gardner family ay gagawin ding biro sa loob ng ilang panahon. Dahil doon, namutla ang mukha ni Queenie habang ang kanyang mga kamay na nakahawak sa kwelyo ay lalong humigpit, namumuti ang kanyang mga buko mula sa pagkakahawak. Habang nanginginig ang mga labi niya, tumutulo ang luha na bumulwak sa kanyang mga mata. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 68. Card ng awa. Sa sandaling iyon, ang kanyang puso ay napuno ng matinding pagkabalisa, at ang kanyang namumulang mga mata ay umapaw sa kasamaan. Dapat itong B*, Nicole. Dapat siya yon. Siya dapat ang planado sa lahat ng ito. Hell, halos kalagkarin niya ako sa putikan. Queenie nanginginig sa galit, ngunit hindi niya napigilan ang sarili na magsalita. Samantala, nang makitang tapos na ang drama, ang mga reporter, na nagnanais ng higit pa, ay nagmamadaling nagtanong. Miss Anderson, bilang fiancé ni President Gardner, bakit ka nandito? Meron bang isang lihim na relasyon ninyo ni Mr. Man? Oo, Miss Anderson. Paggugol ng oras sa isang silid kasama ang isang lalaki na nag-iisa at kasama mo hinubad ang mga damit. Nakipaghiwalay ka na ba kay President Gardner o two-timing ka ba? Parang mga karayong na tumutusok ang mga insensitive na pahayag na iyon mula sa mga reporter ng balat niya. Sa kabila ng kanyang galit, kinagat niya ang kanyang mga labi at pinanatili ang kanyang malungkot na harapan. Tumingin siya sa mga reporter na may mukha na sumisigaw ng awa. Alinsunod dito, itinaas niya ang kanyang kamay upang punasan ang kanyang mga luha at nagsalita na para bang siya ay biktima, nauutil, hindi ko rin alam. Nadroga at dinala ako dito. At noong ako ay dumating na, nangyari na ang mga bagay-bagay. Wow! Pagkatapos ipahayag ang kanyang pahayag, kanyang ibinaba ang kanyang ulo at bumulong sa mga bisig ng kanyang ina, habang kumikilos na parang isang inosente, walang alam na bata. Habang ang mga mamamahayag ay magtatanong ng higit pang mga katanungan sa headline ng, sila ay pinutol ni Colton. That is all for today. We're all here for the birthday party. I don't think you'd want to look into such an irrelevant matter, he said. Sa kanyang mga tinig na nakakagigil sa gulugod. Habang ang kanyang matalim na tingin ay dumaan sa mga reporter, bawat isa sa kanila ay lubos na natakot. Gayunpaman, kung ang naturang balita ay ilalabas, tiyak na magagalit ang lipunan. Sa makatuwid, sa kabila ng mga salita ni Colton, ang mga mamamahayag ay nag-aatubili na sumuko bilang sila. Walang salita na hinawakan ng kanilang mga kamera. Nakatitig sa kanila, si Colton, na nakatayo ng tuwid, ay nagpatuloy, kung ano man iyon sa inyo dito mananatili rito ang recorded ngayon. Nang matapos niya ang kanyang pangungusap, marami ang lumitaw na mga bodyguard at pinalibutan ang mga reporter. Dahil sa takot, kinabahan ng mga mamamahayag, ngunit naglakas loob ang isa sa kanila para tanungin si Colton, kaya aagawin mo ba sila sa amin, Presidente Gardner? Sa bukas lang. Nang marinig iyon, ipinakita ni Colton ang pagkonsensya sa kanyang mukha habang tinitigan siya ng isang matalim na tingin, na sinasagot, sa tingin mo ba ay magkakaroon sila ng pagkakataon na maabot ang misa? Sa mga salitang iyon, pinaalalahanan ng karamihan na ang Gardner Corporation ay nakatuon sa kanilang negosyo sa teknolohiya ng network. Kahit na hindi nila isuko ang kanilang mga gadget, malamang na hindi nila may publish ang mga nilalaman. Bukod pa rito, karamihan sa mga kumpanya ng media ay kaanib sa Gardner Corporation, at kung gugulo ng mga mamamahayag ang pamilya Gardner, hindi maganda ang magiging wakas para sa kani-kanilang kumpanya. Pagkatapos, ang mga reporter na nakaalam nito ay nagbigay ng kanilang mga recording tape sa mga bodyguard. Unti-unting sumunod ang iba. Napaka-impluwensya ng Gardner Corporation sa bansa kung kaya't ang presensya lamang nito ay kahawig ng isang monarko, habang ang mga maliit na kumpanya ng media ay kasing hina ng langgam, at sinumang maglakas loob na umahan laban sa Gardner Corporation ay matatapakan, tulad ng isang langgam.
Nang makitang isinuko na ng mga reporter ang kanilang mga recording tape, tumigil si Colton sa pag-istorbo sa kanila at tumalikod na para umalis. Sa kabilang banda, pinapanood ang pagpapakita ni Colton at umalis nang hindi nagpapakita ng pagmamahal sa kanya. Si Queenie ay walang pag-asa na umupo sa lupa at mapait na umiyak kay Lydia sa kanyang mga bisig. Kasunod nito, sinundan ng mga reporter si Colton palabas. Sa pagpapalis ng mga tao, nagsimulang magmura si Queenie. Mom, I'm sure. I'm sure kagagawa ng B** na yan, Nicole. Sa pag-iyak ng kanyang anak, nakaramdam din ng sakit si Lydia. Naisip niya noong una na mapapabagsak nila si Nicole sa pagkakataong ito at itatatak siya sa kawalan. Dahil sa kanyang inaasahan, gumanti si Nicole at pinatayo ang kanyang anak. Hinawakan niya si Queenie bilang marahan niyang tinapik ang likod niya, nagngangalit ang mga ngipin. Huwag kang mag-alala, Queenie. Hinding-hindi ko patawarin mo siya. At sisiguraduhin kong hinihiling niyang patay na siya. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 69. Ibigay mo sa akin. Napakadilim ng kalangitan sa gabi na parang ang pinakamagandang itim na tela sa mundo. Samantala, nakasandal si Nicole sa rehas habang malamig na nakatitig sa kaguluhang lumalabas sa ilalim niya na bahagyang nakapikit ang mga mata. Ang bagay ay di umano'y naresolba na, ngunit bigla na lang, may nasusunog na sensasyon sa kanyang katawan, kumakain sa kanyang kalooban. Nakagat niya ang labi habang nakahawak sa rehas. Kinukulit siya ng kanyang mata, hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang gamot na itinakda ni Lydia, kaya wala siyang pagpipilian ngayon ay ang umuwi. Tungkol naman sa kainosentehan ng kanyang ina, isang araw, siya ay tiyak na pipilitin itong umalis kay Lydia. Taktong aalis na siya, napatigil siya sa garalgal na boses ng isang lalaki. Nandito ka na, Miss Nicole Anderson. Intuitively, lumingon siya, at ang kanyang tingin ay nahulog sa mga mata ng sable ni Colton. Siya ay natigilan sandali bago mabilis na nanambalik ang kanyang katinoan. Itinutulak niya ang kanyang mga labi at sinalubong siya ng isang sinag. Oo. Dahil sa makulimlim ng gabi at walang ilaw kung saan sila naroon, halos itim ang kanilang paningin, kaya hindi siya makita ni Colton sa kakaibang ekspresyon. Hindi ka bababa. Lumapit ng ilang hakbang si Colton at dumating bago sa Nicole. Habang papalapit ito sa kanya, naamoy ni Nicole ang pabango na kakaiba sa lalaki, tulad ng pabango noong 5 taon na ang nakakaraan. Pag zoning out, mabilis siyang umiwas dito at hindi namamalayang umatras habang may kakaibang pamumula sa kanyang nyebeng mga pisngi. Hindi naman siguro. Outsider lang ako, and I'll surely make a fool of myself. Kung pupunta ako dyan. Tapos, subconsciously niyang nilunok ang lawi niya habang hawak-hawak niya ang nanginginig niyang katawan gamit ang kamay niya. Sa di malamang dahilan, binigyan siya ng approach ni Colton. Isang hindi mapaglabanan na sensasyon na makalapit sa kanya. Kaya naman, naikuyom niya ang kanyang mga kamao at tinusok ang kanyang mga palad gamit ang kanyang mga daliri, sinusubukang pigilan ang kanyang pagnanasang kumilos ng padalos-dalos. Wala nang sinabi pa si Colton. Alam niya ang isang bagay o dalawa tungkol sa sama ng loob ni Nicole at labanan sa Anderson family, gayon din kung paano ang Anderson family na nanunuya sa kanya. Alam mo ba ang nangyari kanina? Ibinaba niya ang tingin niya casual na nagtanong bigla. With that, nagkunwaring kalmado at clueless si Nicole, nagtatanong, ano ang nangyari? Hearing her answer, Colton lowered his eyes and softly uttered, nothing too important, actually. Since hindi mo alam, let's forget about it. Nakatayo sila na hindi masyadong malapit sa isa't isa, mga 10 pulgada ang pagitan. Gayunpaman, kaya ni Nicole naramdam pa rin niya ang pangangati sa kanyang lalamunan at ang pagnanasang sugurin ang lalaki. Gayunpaman, sinubukan niyang hawakan ito. Habang ibinababa niya ang kanyang tingin, mabilis niyang sinabi, ito ay huli na. I should go. Kung magtatagal pa siya, baka may gagawin talaga siya na pagsisisihan niya.
Pagkasabi noon ay tatalikod na sana siya at aalis, ngunit biglang hinawakan ni Colton ang kanyang palso. Miss Anderson, may itatanong ako sa'yo. Hindi malakas ang pagkakahawak niya. Habang nakahawak siya ay ramdam niya ang nakakatakot na init sa balat nito sa palad niya. Bahagya siyang kumunat ang noo, at nang may sasabihin pa sana siya ay mabilis siyang hinatak si Nicole sa kanyang kamay palayo bago nagmamadaling umatras. Sabihin mo lang sa akin kung ano iyon, Pangulong Gardner. Tutulungan kita kung ito ay abot ng aking kakayahan, bagamat natarante si Colton, sinimulan niyang ipahayag ng tame time ang kanyang mga iniisip. So, graduation na ang kapatid ko this year, and she plans to attend the graduation prom. Kaya naman, gusto kong hilingin sa iyo na magdisenyo ng damit para sa kanya. Kung mayroon kang oras, iyon ay. Sa kabilang banda, nararamdaman ni Nicole na lumalakas ang epekto ng gamot. Walang anumang isyo noong nag-iisa siya, ngunit nang dumating si Colton, mabilis na tumaas ang temperatura ng kanyang katawan habang tumindi ang pagnanasa sa loob niya. Mabilis siyang tumango at sumagot, oo naman. Tapos, aalis na sana siya, pero out of nowhere, naging madilim ang lahat. Natapilok siya at muntik nang mahulog sa lupa, ngunit sa kabutihang palad, Colton, salamat sa kanyang liksi, pinamamahalaang upang kunin siya. Hawak siya sa kanyang mga bisig, napansin lamang ni Colton ang sobrang init ng temperatura ng katawan ng babae. Walang iba kundi itim sa paningin ni Nicole. Nang magkamalay siya, bumubulwak ang bango ng lalaki sa butas ng ilong niya. Pumilis ang tibok ng puso niya, at habang unti-unting lumalabas ang intimacy sa kanyang mga mata, ibinukan niya ang kanyang bibig at dinilaan ng tuyong labi bago niya iyakap ang lalaking nasa harapan niya. Sa sobrang banayad ngunit nakamamatay na boses, mamulong siya, ibigay mo sa akin. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 70. Nakadroga. Nataranta, si Colton, na nanunood habang si Nicole ay nagiging kakaiba, nanambalik ang kanyang katinoan at hinawakan siya, nagtatanong, Nicole, okay ka lang? Nalanghap ni Nicole ang kakaibang bango mula sa katawan ng lalaki na umiikot sa ilong niya. Ang hindi maliwanag na amoy ay bumagsak sa kanyang ilong na naging dahilan upang matukso siyang dumaikit sa katawan nito laban sa kanya. Ang gulo ng isip niya. Isang minuto ang nakalipas, siya pa rin pinamamahalaan upang mapanatili ang kanyang pagkamakatuwiran, ngunit pagkatapos kumuha ng simoy ng pabango ni Colton, pakiramdam niya ay malapit na siyang mawala sa sarili. Nakaakbay ang dalawa kay Colton, Nicole, na parang wala na siyang pakialam sa tikas, hinawakan siya at agresibong hinimas ang sarili laban sa kanya, habang siya ay bumubulong, napakainit. Ibigay mo sa akin. Dahil dito, nanlamig ang katawan ni Colton. May dalang mabango din ang babaeng kayakap bango. Ito ay hindi isang makapal na pabango, ngunit isang banayad, nakakapreskong aroma iyon ay natural at medyo maganda. Anuman, sa paghusga sa hitsura ni Nicole, madali niyang naisip na siya ay nakadroga. Hinahaplos ng babae ang dibdib ni Colton gamit ang kanyang maliliit na kamay, at habang hinihipo niya ito, naramdaman niya ang pag-aapoy ng pakiramdam. Sa loob niya, kung saan mabilis niyang hinawakan ang kamay niya. Kung tutusin, kung ipagpapatuloy niya ang paghaplos sa kanya, kahit siya ay hindi makasigurado kung ano ang mangyayari. Nicole, kaya mo pa bang hawakan? Kinalma ni Colton ang sarili bago nagtanong. Pagmulat ng basang mga mata, nilingon siya ni Nicole gamit ang nalilitong mga mata nito. Hindi na niya maintindihan ang sinasabi ni Colton. Sa sandaling iyon, ang tanging alam niya ay ang init ng katawan niya, at hinahangad niya ang lalaking nasa harapan niya. Walang natanggap na tugon, nakuha na lamang ni Colton ang kanyang telepono at tawagan si Harvey. Nang matapos ang tawag, pinutol niya ang paghabol at dirdiretsong bumulong, Harvey. 20 minutes. My place. Bakit? Siguradong naasar ka sa isang tao at nabugbog ang iyong asterisk sa, ha? Sa telepono, malupit na tanong ni Harvey.
Si Harvey Yates, matapos makuha ang kanyang master's degree sa medikal na paaralan, ay nagsimula ng maliit na klinika na dalubhasa sa paggagamot sa mga mayayamang individual. Since malapit lang sila nakatira sa isa't isa noon, at salamat sa walang hiyang ugali ni Harvey, sa huli ay nakilala nila ni Colton ang isa't isa. Nadroga ang isang kaibigan ko, at grabe. Pilasan mo. Natapos ni Colton ang kanyang pangungusap sa isang hininga. Pagkatapos, binuhat niya si Nicole. Kung hahayaan niya ang mga sintomas sige na, baka may mangyari na masama. With that, binuhat siya nito at sinugod pababa ng hagdan. Sa ilalim ng mga sinag ng mga ilaw, sa wakas ay nakita niya ito ng masamang mapulang pisngi. Ang kaninang malaslaw na pisngi ay kasing pula na ng beetroot. Hindi pwede. Colton, halimaw ka. Nahulog ka ba sa ibang babae na hindi ibahagi ang parehong pakiramdam at ngayon ay pinipilit mo ito sa kanya? Bago si Colton ay nagawang ibaba ang tawag, biglang nabasag ang panandaliang katahimikan ng masiglang boses ni Harvey. Kaagad, nagkaroon ng gana si Colton na maging lapastangan, ngunit pinigilan niya ito at matiyagang sinabing, "Cut the nonsense and get over here fast. Or else." Sa inis sa pagiging madaldal ni Harvey, mabilis niyang ibinaba ang tawag. Samantala, si Nicole, na nasa kanyang mga bisig, ay hindi gaanong kalmado gaya niya isinubsob ang mukha sa dibdib niya. Kahit nakasuot na siya ay nararamdaman pa rin niyang lumalaki ang tukso sa patuloy na panunukso nito sa kanya. Bumaba ang ulo niya at tinitigan ang babaeng nakayakap sa kanya. Kung hindi dahil sa kanyang patuloy na determinasyon, ginawa niya ito sa lugar. Nang hindi na nag-iisip pa, binuhat siya nito papasok sa kanyang sasakyan bago sumakay sa driver's seat at pinaandar ang gasolina. Ngayon ang kaarawan ni William. Ang dapat sana ay isang masayang araw ay naging isang kalagayan ng pakikipagtalik. Matapos may padala sina Queenie at Joseph sa ospital, ang mga reporter, sa babala ni Colton, ay lumabas ng gusali. Samantala, si William, nakasimangot. Nagalit nang makita si Lydia na ang mukha ay nadumihan ng mga mantsa ng luha. Galit na galit, itinaas niya ang kanyang kamay at mabangis na damapo sa mukha niya. What the f*** do you think you're doing? Will you finally be, nasiyahan ka ba kapag ang aking reputasyon ay bumagsak sa isang ***to? Will you? Galit na galit siyang umuungal. Ang insidenteng naganap ngayong gabi ay lubos na nagpahiya sa pamilya Anderson. Salamat mga lods. Abangan lamang po ang kasunod ng ating kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Dito sa ating channel Kwentong Nobela.